Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yun, Automatic Works. May customer tayong Toyota Vios 2011. Pumatak dito sa kapareha siya ng Yaris 2NZ FA ang makina. Tapos ang problema niya mga sir, nag-check engine lang daw si sir, tapos nagpagawa na siya sa mechanical. Siyempre dapli sa electrical gagawin din kasi dikit yan sa mechanical. Ngayon nandun pa rin yung check engine, hindi nawawala. Ipapadiagnose ni sir. Yung odometer ni sir nasa 200,000 na. Yan o, 221. So medyo mahaba-haba na serbisyo. Ngayon nag-scan tayo mga sir. Tingnan natin. Scanning muna tayo, wala muna. Hindi ko muna to pinaandar. Gusto ko ma-scan muna bago pa andarin para intact lahat kung anong fault code. Sa engine meron siyang fault code dalawa. Yan, P0010, camshaft position A, actuator circuit bank 1. Tapos meron siyang knock sensor 1, circuit low input. Pagka ganitong circuit low input, may problema. Kung nakatesting na ako nito kung hindi problema ang sensor nito, dapat yung low input manggagaling sa ECU yan. Yung ganyan, manggagaling sa ECU. Ito naman circuit actuator ito putol, bunot o putol. Yan yun. Kung hindi siya bunot, putol sa camshaft. Ngayon punta tayo dito kasi mamaya magde-data list tayo. EMS, tingnan natin kung ano to. Babasahan muna natin lahat, trouble codes. Yan, okay. Para makita natin kung anong fault code. Reading pa naman. Tapos magpapa-andar tayo, pakiramdaman natin yung andar ng makina, idling, aircon, kung anong mangyayari. Aw, sa pagkahaba-haba. Ang dami. Nako. Siya. Napakahaba. Puro U. Pagka mga U, yung ganyan, lost communication na yan. U ito mga body, battery B, yan P. Pagka mga P, mga ano yan, mga generic. Ang dami, halos lahat lumabas. Napakadami loscom. Siguro nagbunot-bunot to. Tapos nag-on na susi, binunot lahat yung sensor. Ang gagawin natin dito, kasi may isa pa, 20 dyan, dito dalawang fault code, ito 20, ito 73. Immobilizer. So kung ito ay hindi sa start, on off, start, kung ito sa on off procedure na ginagawa nila, kaya lumabas yan, mangyayari lahat ng sensor nagbunot, tapos hindi sila nag-clear out bago nag-reading ulit. Yun ang gagawin natin ngayon pagkatapos ito i-reading. Ki-clear muna natin lahat, paandarin natin kung sino matirang fault code, yun ang problema. Yan, tingnan natin. So ito siguro babalik lahat. Sir, ito ba ay pina-scan mo na to dati? Pina-delete mo? Kailan lang? So lahat, ayan, dami, present history, paulit-ulit, yan. Napakadami, sobrang daming fault. So nabasa natin, first time kong makabasa nito. Umabot sa 97 yung fault code. Yan Yan, na ganyan kadami. Clear natin. Yes. Ulitin natin. Clear natin lahat yan. Tapos rescan tayo. Paandar tayo. Yun, clear muna natin lahat ng fault code mga sir. Yan, yes. Do you want to erase? Erase natin lahat. Tapos paandar tayo. Yan, alright. So, ang natira 55. Napakadami sa immobilize. Immobilize, cancel. Ang dami, 54. So tama naman yung pinasok natin na system. Punta tayo dito kasi magpapaandar tayo. Punta tayo dito sa engine section. Ang titingnan natin data list, all data. Basahin natin yung all data niya rito. Okay, naka-on. Standby position lahat yan. Yan, standby position lahat. Punta tayo sa camshaft. Tingnan natin yung camshaft. Sana makuha dito yung camshaft reading. Check mode, fuel. Madami kasi itong titingnan dapat Yan. Calculate load. Ilan lang ba?
Forge throttle, EF, check mode. Ito lang pala nababasa lahat. Walang. Sige, subukan natin. All. Start. Naka-park. Automatic to mga sir. Start. Umandar. Ang taas ng idle. Nagwala. Pag matagal na, medyo bababa na. Tapos pag minute na, bigla ulit tataas. Oh, hindi normal to. Hindi normal. Sobrang taas ng idle, oh. Dapat hindi bumababad yan dyan ng sobra. To in ZFE 2005 pala to. Yan, oh. Ang taas. Hintayin lang natin mag cool down. May minor yan kapag mainit na. Taas ng upon check up, tiningnan natin yung ACT. Taas pa rin ng minor, oh. Buksan natin yung aircon. Subukan natin buksan. Isa. Nag-wild pag naka-aircon. Pag binuksan mo, nag-wild. Kung hindi ito tinaasan ng throttle body. Tinaasan throttle body kasi yun ang magiging supply. ECT, dalawa lang to. ECT to ka throttle body. Nawala na yung lamig, oh. Nag-init na, nawala na yung cool sign. So ganun pa rin. Lumakas lalo. Pag nagbukas ng aircon, lalo nagwawala. Yung mga sir, nagbuno tayo ng ano kanina, temperature sensor. Ito, lumabas siya. Yan. Permis pa rin to, hindi nawala, oh. Yung camshaft tsaka yung knock sensor, hindi nawala. Clear natin to. Yan. Erase fault. Camshaft pa rin, yung pa rin, siya pa rin nandyan. Clear natin yan. Yan. Okay. Siya pa rin. Back natin. Siya lang naman nandun. Wala iba. Sa minor, pwede tong ginamitan ng ano, tinaasan ang ano nito. Tinaasan ang pagkakaalam ko. Tinaas ang throttle body. Tinusok. Tapos binaba yan, 44, oh, ang dami. Unsolved. Present yan. Unpresent. Present. Yan, ah. Mga unknown code, lahat lumabas. Back tayo. Special function. Cancel. Oh my gosh. Start ulit natin. Pina-start ko ulit mga sir. Walang aircon. Pag may aircon, nagwa-wild. Ayan, oh. Patay aircon. Bukas aircon, nag-wild. Off ulit natin. Basahan natin yung fault code kung anong lumabas. Tinanggal ba dito yung ano sir, yung temperature sensor? Hindi. Yung ano, thermostat switch, thermostat tinanggal dito, hindi. Tanggalin na, wala nang thermostat yan. Kaya masyadong malakas yan. Walang thermostat. Multiple issue. Bumalik yung dalawang fault code. Ayan. Uwi na kami, wala na. Pagkatapos i-repair yung ECU. Oo. Babasahan ulit natin to kung ano, final. Kung may makukuha kang ECU na kaparehas nun. Camshaft at knock sensor. Dalawa talaga siya. Ito kung hindi to bunot, putol. Ito galing ECU tong sira na to. Yung mga sir, binasahan natin yung camshaft. Galing dito, black and white lang yung wire nyan. Black and white. Dito, nagpalit lang. Papunta rito, ito, yung black and white. Pagdating dito, nagsama na yung white dito. Naging pink kasi kasama niya yung crankshaft. Tapos ito na yung cam. Ito, kasama sila sa crankshaft. Saksak natin. Kuhanan natin ng data kung pumasok. Kasi sensor circuit A.
malalaki sa gilid. Yan, malalaki dito. Yan, ikot. Pwede rin kasing nag-loose. Pero kung maglo-loose dapat siya, intermittent. Hindi palagi. Ang nangyari sa kanya, ang taas ng RPM. Yan, nakasaksak. Ito, on mo susi, sir. Sir, on susi. On. Nag-i-enjoy ka. Papa-on natin susi. Yan. On lang ha, wag mo i-start. Ground. Wala. Ground tsaka wala. Ground. Wala reading yung isa. Pag isaksak natin, may low volts yan. Basahin natin sa waveform. So, ground pa rin siya. 0.2. Dito, ganun din. Stable. Yan. Saksak natin. Magkakaroon na iba reading to. Yan. Alright. Yan. Pag nakasaksak, basahan natin ang data. Kung hindi ito 4 volts, 3 or 5. Wag lang tumaas. Ground pa rin. Kabila. At ganun. Sir, papitik nga sir. Puro ground. Walang reading. Pitik mo nga yung ano. Puro siya ground. Oh, pitikin mo lang i-start. Pitik lang i-start. Op, ayun, meron na. So, nagre-reading siya ng naka-crank. Isa pa, sir. Pitik. Op, yeah. Okay. So, ang reading niya, yun nga, labas-pasok lang to. Labas-pasok. Kasi, nakita ko doon, resistor type lang. Labas-pasok lang siya. So, kukunan natin ng waveform sa data stream. Yan. Sir, revolution mo. Red. Up. Revolution ulit, sir. Up. Nakaon na susi. Start mo nga, sir. Up. Up. Yo mga sir, so mahaba-haba na troubleshoot natin. Nag-reading na ako, umabot na ako dito sa BBTI. Yung BBTI ni sir hindi gumana. So ito may 12 volts. Pakita natin. So ito, ang kabila nito 12 volts. Ang trabaho nito, naka-sensor lang din yan. 12 volts yan o charging volts. 11.9 yan. Nakatusok. Dito sa kabila, ganun din dapat siya. O kung mag-miss man siya, hindi ganun kababa. Yan. Dito natin ilagay. Same procedure dito. Yan. Yan ang reading niya. 10.3. Ngayon pag nakasaksak to kasi voltahe yan, ang kabila niyan is common ground, dapat green. Ayan, ground siya. Green. So, dito sa kabila, dito naman sa ating multimeter, dapat wala siyang reading. Pag tinusok natin, wala reading yan. Yan o. Wala reading. Ang reading niya nasa 0.02 volts o ground. Pwede natin ilagay dito, tapos tusok natin yung ground. Palitin natin para doon sa multimeter. Lagay natin dyan yung positive, kuhanin natin to. Lagay natin dito. Dapat ang reading niyan 0.2 lang. Voltahe 12 volts kasi naka-positive ako. Kinuha ko yung ground. Kung ground nga to. Ayan ground, pinakagilid. 12.3. Dito dapat meron din. Ground to. Positive, dito tinusok ko sa ground, dapat wala. Walang voltahe. Yan, dahil nakatusok ako sa positive. So, anong nangyari sa kanya, itong kabila, common ground. Pero pagka gumana yung computer box, magkakaroon to ng signal taas-baba to. Gaganon to. So, tiningnan ko sa diagram,
Wala siyang dinaan ng fuse, walang relay, walang sinamahan na wirings. Solid siya, diretso sa computer box, itong wire na to. So, hindi gumagana ang BBTI ni sir. Pag hindi ito gumana, ang magiging fault code nito, camshaft or crankshaft correlation. Pagka yan ang sira. Nagre-reading to ng camshaft, crankshaft correlation. Saksak natin. Dapat makuha pa rin natin yung 12 volts or magkakaroon ng reading ng ano dyan. Magkakaroon tayo dyan ng basta voltahe. Doon pa rin makatutok sa volt. Kung saan yon. So ito yung volts. Tusok natin. 0.034. Ito isa. Sa pula 32. Nawala voltahe. Ngayon pagka umandar to, ang mangyari sa kanya, magkakaroon siya ng waveform taas baba. Dito natin siya babasahan. Kasi wala siyang fuse in relay, hindi siya dapat magpipirmis ng 12 volts. Pag binunot, magkakaroon ng voltahe. Pero parang ang tawag doon, low voltage siya. Hindi yung kamukha ng ganito, naiilaw talaga yung tester. Ito hindi. Pagka gumana, pabago-bago siya. Variable na. Tingnan natin. Ito, mababa ang voltahe nito, reading. So tama ang reading kaso hindi gumagana sir. Nagpermis lang siya sa ground, no? Kahit paandarin mo, ground lang siya. Ground. Dito tayo lipat sa kabila. Ipapakrank natin. Titingnan din natin kung baliktad yung wirings. Yan. Start mo sir. Pag in-start ni sir, magkakaroon ng waveform dyan. Pag hindi nagkaroon ng waveform, yun, matik sira. Dapat mag-waveform pag pina-start. Start. Wala oh. Wala. Firmis pa rin ground. Kabila, ganun din. Nagiging ground pa rin siya. Hindi nagtatrabaho. So ito ang sira mismo. Pag sira yan, ang babasahin yan, camshaft o crankshaft correlation. Pag binunot natin, pwede natin i-actual dito. Tak, ganun ang trabaho niyan. So, mag-actual kami ng naka-BBTI o OCB. Ito, nakabasa na ako lagi nito sa Korean car. Sa mga Hyundai, tumataas baba ang voltahe nito. Pag binunot mo, 12 volts saka ground. Pag sinaksak, tataas baba yung voltahe. Parang ganito, camshaft. Pagkasira ito, ang magiging problema, babasahin niya, crankshaft, camshaft correlation or camshaft, babasahin ito. Tapos hirap paandarin. Ito mataas ang minor. Ang Korean naman, hirap paandarin. Pag atakan mo accelerator, saka siya tataas. Pero mamamatay pag binitawan. Pag madumihan lalo. Ang gawin natin, testing tayo ng ibang Toyota. Nag-test kami ng bago. Ngayon, dito, ang wiring naman niya, gray tsaka brown. Yung gray, nag-stand siya ng positive. Positive yung nakalagay sa ECU. Tusukan natin. 0.4 voltage yan. Yan. 0.4 dito naman sa isa natin kasi 2 digit lang siya. Ang babasahin yan lang 2 digit lang din. 0.3 or 0.4 yan. Sakto 0.3. Kabila ground. Green yan. Ground kabila. Ito kasi hindi mo na ililipat pagka nagtusok ka. Ito ililipat mo pa. Okay? So ang gagawin natin, kuhanin natin to. Tapos yan naman ilagay natin dito. Yan. Kay sir, natandaan ko 12 volts ang reading sir. High circuit yung ganun. Ito. Dito 11. Yan. Tama. Dito 12. Pareha sila ground, you know. 11. Dito ganun din. 12. 11 tsaka 11.62 volts. Dito 12. Parang 12 na rin. 2011, round off 12. So magkaiba yan. Tusok natin to. Ngayon pag tusok, mag-check engine yan. Pero paanda rin natin. Ang hindi natin nakuha doon sa kabila, sakyan ni sir is yung reading dito. Yan, tikit gumaganon. Pag wala to, ay mali tayo sa diagnose. So sablay tayo. So basahan natin. Yan. Nakasaksak na siya mga sir. Yan, brown muna tayo. Tandaan natin kung anong lumabas kasi ang reading natin hindi na siya ohms. Diretso na yun sa signal.
Yan, binasahan namin. Yan, meron dito sa kabila. 13.8, hindi bumitaw, pero signal siya. Pag ito ang binasa natin. Yan, oh. Kabila, wala. 0.3 o 0.2. Permis. Hindi umabot. May 0.5 to eh. May 0.5 to. Wala. 0. Yan, oh. May 0.5 yan. Ayan. Meron siya 0.5. Yung kabila. Okay? So, okay na. Prinob lang namin kasi nahirapan na si sir sa dami ng pinagawa. Sana nakuha na sa tsamba. Walang dinaanan na fuse, walang dinaanan na relay. Diretso yan sa ECU. Walang dinaanan na crankshaft, hindi siya sumama sa camshaft, hindi sumama sa crankshaft, hindi sumama sa dito, hindi sumama. Okay, tapos na to. Sir, lumipat tayo sa kabila. Naka-on na si sir. Ito, kukuha na natin. Dapat yung isang reading nito 4. 4 dapat yan. Dito yung 4, no? Ito 0.5. Pag nakabunot 0.3. Pag nakasaksak, yan, tama lang yun. yan. Dapat 0.4 yan. Di ba? 0.4 dapat yan. Naka-on yan eh. Yung kamukha doon sa kabila. Tapos ito dapat wala. Parehas lang sila. Ngayon, pag in-start, ito may reading to. Yan, walang reading yan. Ito nagtataas baba sa waveform niya. Ito wala. 0.5 yan pag pinaandar. Pag binunot natin, may 12 volts parehas yan. 11 yung kabila, no? Yan. 11 volts. Tapos sa kabila, 12 volts. 11.6 yung kabila. 11.8. Okay. Dito, 12 volts naman. Nawala? So, wala. Baliktad tayo. Dito tayo kukuha. Yan. Diyan ng positive. Dito naman. Ground ang kukunin natin. Sa ground siya nagbabasa kanina doon sa kabila eh. 11.12. Sir, no? Sa ground siya nagre-reading. Dito, tingnan natin. 11 yung isa. Ganun, sir. Yan. Wala, oh. Wala reading. Dapat 0.4 na to. Tapos sa ganyan sistema, dapat ang reading natin dito sa kabila, 12 yan, 11 to. Kasi nung ginamitan ko doon ng ground, di ba? 11 tong isa. Ang isa naman 12, permis. 12, tapos yung kabila, walang reading. Dapat parehalos. Di ba? Parehas halos yan, di ba? 11 yan doon, nung binasahan natin. Pag galing dito, mayroon. Oo. Pagbalik niya, dapat nagkakaroon siya. Kasi pag ito, pag yan ang ginamit natin, isa lang ang babasahin niya, positive lang. Pag ito, babasahin niya yung low voltage. Wala, Kasi kailangan nakasaksak eh. Wala, isa lang. 12 lang ang babasahin ito, na ground. Sa BBTI. Ngayon, pag isinaksak natin, sa reading kanina, pag isinaksak natin to, ang mangyayari, yan, nakasaksak na siya. Ang kuha dapat natin dyan, makabasa tayo dito ng 0.5 dito sa kabila. Pag umandar, 12 volts. Dito sa kabila, nakapositive ako. 12 volts parehas. Malayo na. Dapat 0.4 lang yun. Nakabaliktad pala. Yan. 0.4, 0.5, pag hindi umandar, 33. Dito dapat signal. Halos parehas lang. Wala, hindi gumana. Kumbaga, kung anong basa ng in, ganun din basa ng out. Parehas sila. Mayroon siyang signal pero mahina. Oo. Ito. Maaaring IC yung siguro, maaaring IC. IC yan. IC. Kasi nagkakasignal kasi. Kung walang-wala. So, ito na. Makita ko may sira. Ito, 0.3 yan. Ikaw nga nagsabi nung kanina, sir, 0.3, tama, no? Yan. Wala, puro ground. Wala, Wala ang 0.3 na wala. Di ba? Sa kanyang method kanina, may nabasa tayo 0.3. Di ba? Standby, dito yon sa isa. Ngayon, pag pinaandar natin, pag pinaandar ni sir, standby, 0.5 yan. 0.1, pag pinaandar. Ito, reading na dapat yan, pataas. Pareha sila ground, 0.2. Start, sir. Kasi ito, bumili na siya ng BBTI, hindi pa rin gumana. So, sa actual ng BBTI, hindi rin talaga gumana. Halos, yun, ang dami ng, tulingan. Umandar.
Ang andar niya mataas sa minor. Ano? Basahan natin. Dapat ito 0.5 na kaagad to. Wala. Ground, permis. Hindi umabot to. Nawala. Nag-solid ground. Dito, signal na dapat to. Variable. Dapat meron na to. 13. Wala. So, replace ECU. Tapos na. Hanggang doon lang tayo. Tapos na mga sir. Ang tama, pag ito kasi ang nasira, babasahin niya pati camshaft, taka crankshaft correlation or circuit open. Okay ka na. Okay, so palitan na lang ni sir ng ECU.